is the beat of DJ Wowie Remix. So ayan mga lods at good evening at magandang gabi sa ating lahat, sa inyong lahat dyan, magandang buhay. At ito as usual, amplifier na naman, concert, EB6 Auto ata ito na model. So ayan, EB6 Auto nga, basta ganito na sa gitna yung USB board nya, no. So di ko alam, parang clone ata itong mga ganito na concert, So ayan, at ito mukhang stock lang to, na stock ng customer natin. At medyo hindi niya na nagugustuhan ata yung tunog, no. So ito kaya dinala sa atin. At ang sabi niya ay pagandahin daw natin yung tunog. At kumbaga ay ibalik yung balik alindog. So ayan. So kulang na siguro ng exercise to. Kaya dinala na sa atin, pina-admit na. So ito, siningil ko siya ng 1.5 mga lods, So at least transparent tayo sa kanya. Ay nag-okay naman siya kasi nga ay per condition niya nga, so kumbaga balikan din siguro to mga volume kasi hindi ko pa na testing to. So ite-test natin muna ngayon para malaman natin kung ano yung mga need natin palitan or need nating babaguhin. Pero i-open muna natin at ating sisilipin yung loob, So ayan, at bago nga pala natin to simulan, ay habang hindi pa natin nasimulang ay baka hindi ka pa naka-subscribe dyan mga lods, So huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel at pakihit ng notification bell at ilagay sa all para laging updated. So maraming thank you sa inyo, sa walang sawang suporta sa aking munting channel. So munti pa lang, kasi hindi pa man tayo umabot ng 100k, munti pa lang. So hayaan nyo mga lods, babawi lang din ako sa inyo kapag darating ang panahon ay makakabawi din ako sa inyo. So basta stay tuned lang kayo sa channel natin, ay baka bigyan tayo ng swerte ng Diyos at kapag kaawaan tayo, so meron tayong ipano sa inyo. So basta abang-abang lang, laging subaybay lang. So wag magsawang suporta or manood sa aking channel mga lods, So pasensya na kayo at halos paulit-ulit na lang yung content natin, paulit-ulit na yung sinasabi natin. At least ay yung vlog natin or itong video natin ay totoo at hindi kagaya sa hindi naman tayo naninira, hindi kagaya sa iba na ay ang daming views, yun naman ay kalokohan ng mga video, So yun, okay lang ako dito sa konti lang ang nanonood, at least pure, so walang halong mga lods, So at least totoo tayo. So ayan, at ito ay open muna natin, then bago natin i-test para malaman din natin baka may problem, tsaka pagsaksak natin baka magka-problema pa tayo. At ayan, continue lang tayo. Mga lods, na-open na natin ang alikabok na may kunting amplifier. Alikabok na may kunting amplifier. Grabe, no need nang i-testing mga lods. Grabe. ito yung kaya pala nag-okay siya agad sa natin, sa presyo natin na 1.5. Ay grabe pala yung nangyari, my God. Oh. Grabe yung amplifier niya mga lods. Lit ng capacitor. So hindi na makita yung board. So ito yung tinawag na alikabok na may kunting amplifier, So although malaki naman yung transformer ng mga 6 auto, So malaki yung core na ginamit nila. At malaki din yung mga magnetic niya. So ayan nga, so mukhang din to, napabayaan mga lods, Parang natuluan kung anong nakatulo dito, Kasi nga bakit naman kinalawang. Ito yung siguro inihian ng aso. Ayan lang yung ko, Yan yung ko nito. Anong tawag doon? Yung
diagnose ko dito. Inhian to ng aso mga lods. Kasi maraming buhok ng aso. Oh. May mga buhok pa ng aso. So may aso ata sila sir. Ayun at sinubukan atang ihian si baka sa istante to no or sa ano lagayan nila ng ano kung kumbaga nasa sala. Siguro yung amplifier nila nasa baba. At ayun inhian. Kaya ganyan yung nangyari. Kaya pala wala na siyang maraming hindi siya naghingi ng ganyan-ganyan. Ay alam niya na siguro to na ito yung nangyari sa kanyang amplifier ano. Grabe. Mukhang may kamay na naman itong maninigas susunog na naman yung balat sa kakatanggal ng mga resistor. So ayan, mukhang buo lang tong mga output transistor nito. Ang problem lang talaga nito ay kinalawang. So ang tawag dito alikabok na may kunting kalawang na may kunting amplifier. So ayan, continue lang tayo. Tanggalin ko muna yung board at lilinisan natin to, i-blower natin. Ayan mga loads at yan, natanggalan natin lahat ng board. So tingin ko mas maganda lang ilaban na lang natin to mga loads, hugasan na lang natin ano para matanggal yung mga kumbaga acid dahil nga sa ihi ng ano ng aso. So yun, grabe ang kapal na nung ano ito tignan niyo. Kapal na nung buhok ng aso kasi hindi na to alikabok buhok na to ng aso na naipon nung inihian. So ayan yung nangyari. So ayan, blower muna natin, saka natin ilaba para matanggal yung mga ano no. So ayun mga lods at natanggal na natin lahat ng mga kailangan tanggalin. So ayun, grabe. So limas lahat ng resistor dito sa ano sa board. So ayun, na-treat na natin. Treat muna natin yung board ano para yung mga kung saan yung kinalawang yung mga ano, yung butas kaya mapasukan ng ating clear paint ano at matakpan. So yung parang may history ng kalawang no. So actually nag-treat naman tayo ng thinner. Pero mas mainam pa rin ano. Tapos pagkatapos na nating taniman to, ay i-spray na naman natin ulit yung mga itatanim natin na resistor ano. So ayan, grabe. Limas lahat, pati ito dito sa input. Yung sa input yung nakita yung makapalang ano no. So ayan, bagong-bago na ulit. Yan, tataniman na naman natin to. Grabing ano nito. So ayan, so itong RCA niya, wala akong mahanap na ganitong RCA. So meron akong RCA yung dikit ano. So ang ano ko ay papalitan ko na lang itong mismong ano niya, itong mga pins ay binunot ko. And then kuha lang ako sa bago, ay papalitan lang natin. Tutusok natin ng bagong ano pin. Kasi nga ito kinalawang na yan, mga pins ng ating RCA terminal. So yung naiwan dito ay goods pa naman. So yung sa baba lang talaga lahat ano, yung saan yung nabasa yung ano pag-ihi. So yung ito na-treat na natin yan. Hindi na yung lalaki. Ayan. At palitan natin ng capacitor to, maliit na capacitor. Ito yung papalit natin. 50 volt, 15,000 UF. So pwede lang yan. So dalawa. So ito, tataniman natin to. So yung dito naman kukonti lang yung mga ano, resistor na kinalawang ano. So ayan. Ito meron pa dito, bubunutin natin to. Kinalawang pala. Ayan. So ayan, taniman ko muna mga lods ano. Sana magtatagumpay na naman tayo sa repair na to. So ito yung ano, total recondition. So ayan mga lods, update tayo. At ito, natapos na nating taniman lahat. So ayan. At morning na kagabi no. So patapos natin nagtanim, so hindi na tayo nag-vlog kasi nga ay antok na. So ito. Ayan. Mode na natin to from ano, from Sakura EB 5023 no or 5024. So 5023 to, ang 5023 5023. So ayan, at ito. Ayan na yung ano niya. So from clone to Sakura yung circuit. Ayan.
So alam niyo ba mga lods at bakit maganda itong blue na mga resistor? Itong 5 bands ano, lalong lalo na yung mga 5 bands. So accurate siya mga lods. Kumbaga kunyari meron tayong 33k ano na resistor na 4 band, yung ganito yung mga puti ay i-compare natin sa pagtester yung sa mga blue na 5 band ay mas accurate yung ating kulay blue. Nasa ano siya, so 33k talaga siya. So yung mga itong mga ganito mga white na ano, yung mga iwan ko ceramic ata itong tawag dito na ano. So ito parang carbon film, carbon film. So yung mga puti ay nasa ano lang, nasa 29. So ganyan siya. 29 no? 29 to 30k. So hindi siya umabot ng 33. So pakita ko sa inyo, kuha tayo ng ano no. Ipakita ko sa inyo sa tester natin sa digital para may idea kayo. So ayan, at ito yung ating tone control. Ayan, nagmukhang bago na, so hindi na lugi si sir sa kanyang amplifier. So ayan. So yung mga ano, yung itong walang mga blue kasi naubusan akong stock mga lods ano. So nag-order ako, hindi pa dumating. So ayan, wala nang kalawang to. So goods na to lahat. So ganyan kadami yung mga ano natin. Yung mga potentiometer nya. Lahat ng pyesa niyang kinalawang. So lahat. So ayan, at so kuha muna ako, kuha ko yung stand. So nakita ko na yung stand ko. So pakita ko sa inyo kung totoo yung sinabi natin sa resistor na kung sino yung accurate sa kanilang dalawa, yung blue ba or yung 5 band ba or yung 4 band. So ayan, i-pause ko muna. So ayan mga lods, at ito meron tayong dalawang resistor. Ito yung puti at saka yung 5 band no? Yung 4 band yung puti, and then yung blue yung 5 band. So may nagchat. So ayan oh. So download lang kayo yung mga ano, yung mga lagi nagtatanong sa mga value. So download lang kayo sa Play Store. So meron po tayong ano calculator ano sa Play Store. So ayan, color code resistor. So yan 3.3k yung ano kinuha natin. So ipag-compare natin yung dalawa ano, kung sino ang mas accurate sa kanila or sino mas malapit sa katotohanan na value. So ito yung sa 5 band 3.3k ata. Kuha tayo orange, black, brown. So ayan. So sa 5 band yan yung kulay niya no. So ito tester natin. Ayan yung tester natin, nakikita niyo naman. Oops. Ayan. Tester natin tong itong ano muna. Itong puti or 4 band na resistor. So ayun. Wait lang, focus natin. Yan. Meron tayong nasusukat na 3.2 or 3.2 22 to 23, equivalent to 23 ano. 3.223k. So ayan. So ayan. At ito, itong blue na naman. 5 band no. So ayan, meron tayong nasusukat na 3.281. So malapit talaga siya mga lods. Ito talaga mas accurate talaga yung kulay blue na resistor. So lagyan natin ng ano, baka nagko-contact siya sa ating ito natin ilagay. So kaya mas maganda kung order kayo yung kulay blue 5 band na resistor. So ayun nga, tama talaga siya. Mas malapit talaga siya. 3.280k ohms. So ano, 3.280k ohms. So 20 na lang yung kulang niya, ay magiging 3.3. So ito yung 4 band, yung ating resistor na puti. So ang layo mga lods, so tignan nyo, 3.221k. So ang layo mga lods, diba? So ayan, mag-isip-isip na kayo kung bibili kayong resistor. So mas maganda yung 5 band. So hanap pa tayo ibang resistor na magkamukha at ay compare din natin ano. So meron tayong ano dito, yung
220k ata yun. Kasi yung kulay kasi ng resistor ko minsan mas marami kasi itong blue, konti lang yung ano. So ito meron tayong 220k dito. So yun, baka gusto nyo yung video natin mga lods, ano. So ano lang tayo, share idea lang tayo. So ito meron tayo red, yellow, and then yung blue natin ay red, black, orange, brown. So ayan. So same lang po yan sila ng value, 5 band at saka 4 band. So dito tayo sa ating ano, unahin natin tong 220k na, ayan, 220k na 4 band. So focus natin sa ating tester. So yun. So hindi umabot ng 220. So meron tayong 213.7k ohms, 213.7k ohms. So yan yung ating 4 band na puti na resistor. So itong blue naman 5 band. Test natin. So ayan, tingnan nyo mga lods, sumobra pa nga eh. So 222.9k ohms so mas maganda talaga yung blue mga lods. Hindi man siya nagkulang, sumobra lang ng konti. So accurate yung mga blue na resistor mga lods, ano. So kaya maganda siya. 5 band 222. So mas okay to kaysa dito sa ating puti na resistor. Ay kulang yung ang layo, ang laki ng ano niya, agwat papunta sa value niya na 220. Ayan, 213 lang mga lods ang layo. So mantala yung blue, sumobra man siya, at least malapit siya sa 220. Lumampas siya na 220 mga lods, ano. Goods pa rin yun. So yung 222, 223, ano yan. So ayan, yan lang yung ano ko, share idea ko sa inyo. So continue tayo sa ating ano, salpak na natin yan. At anang makapag-audio test na tayo. So goods naman na. Mga idol, at natapos na natin mga lodi ko, mga master dyan. So ayan ang nanonood. So ito na, ibalik na natin. At walang labis, walang kulang. At in-upgrade lang natin. So in-upgrade yung circuit. At ayan, ibalik na natin lahat ng board. Ayan, malinis na yung casing nya. At yung mga knob, nalinisan na din natin. Ayun, nagmukhang bago na ulit. At matutuwa na si customer nito. So ayan, to see is what he got. Real. So English yun na. So ayan, testing natin. So may speaker na tayo na ilagay. So ayan, power natin. Ayun, meron siyang 10 seconds na delay ng ating relay. So ayan, so goods na goods. Yung bias nito, alam ko, basta pag ganun ang relay, medyo mahaba yung delay. So it means ay nasa tamang kamay ng bias. So ayan, yung ating offset, ano. So ayan, volume tayo. Mukhang bago yung tunog, mukhang bago yung tunog. So bass natin. Solid. Mid. Baba natin konti. Tingnan natin, maganda yung bass. Lakasan natin. Ganda ng bass mga lods, solid. Quality. Ang linis ng tunog mga lods. So ikaw ba naman ni-recondition?
So pinagpala na naman yung ating kamay at nagawa natin. So binigyan tayo ng talent ng Panginoon kaya ating gagamitin. So yun, sana magustuhan yung video natin mga lods, ano? So yung magpapa-shoutout dyan, isa-shoutout ko lang kayo, no? So yung magko-comment lamang dyan po, yun lang po yung isa-shoutout ko. Quality, bagong-bago na yun ulit yung tunog niya. Kumbaga na ano siya, nabuhayan ulit. So ayan. Wow, grabe. So ayun, hanggang dito na yung video natin mga lods, ano? Sana mayroon ako na-share sa inyong idea at maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking mga bagong subscriber dyan. So yan, magandang buhay sa inyong lahat at yung mga suki ko dyan, thank you, no? So ayan, at Diyos nang bahala sa inyo. So yung hindi nakasubscribe dyan, pasubscribe na po at para lagi tayong sana wala, no? So ayan. So ayan, thanks for watching mga lods at maraming salamat. At ako'y magsasabi na magandang buhay. Bye-bye.